Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga taong nakaranas ng kababalaghan sa mga liblib na lugar sa Pilipinas. Sa isang liblib na baryo sa gitnang Luzon, may isang bahay na matagal ang pinaniniwalaang sinum. Hindi ito ordinaryong bahay, gawa ito sa matibay na kahoy, mataas ang bubong, at may antigong disenyo na tila galing pa sa panahon ng Kastila. Ngunit sa kabila ng kakaibang ganda nito, hindi mapakali ang mga residente tuwing mapapadaan sila sa harap ng bahay. Para bang may malamig na hangin na humahaplos sa kanilang batok kahit patirik ang araw. Ayon sa matatanda sa baryo, dati raw itong pag-aari ng isang kilalang pamilya noong dekada 70. Matalino at may kaya ang mga magulang at masipag ang mga anak. Ngunit isang gabi, nagising ang buong baryo sa sigawan at iyakan. Nang puntahan ng mga kapitbahay, nakita nilang box ang lahat ng bintana at pintuan ng bahay. Walang tao sa loob. Lahat ng miyembro ng pamilya naglaho. Walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang dugo, walang putol na gamit. Isang tasa ng mainit na kape pa nga ang nasa lamesa sa kusina. Mula noon, naging usap-usapan na ang bahay ay may sumpa. May mga nagtangkang manirahan dito, pero hindi sila tumatagal ng higit sa isang linggo. Isa raw ay nabaliw at nagsunog ng kanyang sariling katawan sa gitna ng sala. Isa pa, ginilitan ang kanyang lieg habang natutulog at walang ibang tao sa bahay kundi siya lang. Lumipas ang mga dekada. Naabutan na ng makabagong panahon ang baryo, may internet na, may cellphone, may mga bagong negosyo. Pero ang bahay ay nanatiling nakatayo, tila walang epekto ng panahon. Hindi ito inaagnas. Hindi inaabot ng bagyo o lindol. Para bang may humahawak dito mula sa ilalim ng lupa. May ilang kabataang pasaway na naglakas loob pumasok para mag-ghost hunting. Sa una, parang wala namang kakaiba. Hanggang sa bigla nilang makita ang sarili nilang larawan na nakapako sa pader ng silid, kahit hindi pa sila kailanman nakatira doon. Isa raw ay nagpakamatay makalipas ang isang buwan. Ang isa pa ay kinabukasan, natagpuan sa tabi ng ilog, wala ng puso. Hindi ito maipaliwanag ng lokal na pulisya. Kaya't habang lumilipas ang panahon, isa-isang tinatanggap ng mga taga-baryo ang katotohanang ang bahay ay hindi dapat pakialaman. Pati ang lupa nito hindi sinasaka. Ang mismong bakod, pinapaligiran ng mga halaman na ayaw tumubo sa ibang lugar. May isang uri ng halamang pako na tinatawag nilang ipako ng kamatayan na lumalago lamang sa lupaing pinag-alayan ng dugo. Isang matandang babae ang tinuturing na tagapangalaga ng bahay. Siya si Lola Remedios, tahimik, misteryosa, at may kakaibang presensya. Ayon sa mga matatanda, siya raw ang natitirang buhay na kamag-anak ng unang pamilyang tumira roon. Ngunit kahit minsan, hindi siya pumasok sa loob. Lagi lang siya sa tapat ng bahay, naglalagay ng asin, nagdidilig ng halaman, at tila may binubulong sa hangin. May mga taga-baryo na nagtangkang kausapin si Lola Remedios tungkol sa tunay na nangyari, ngunit isa lang ang laging sinasabi nito, may mga bagay sa mundong di mo kayang bayaran gamit ang pera. Bawat pulgada ng lupang iyan, binili ng dugo at kaluluwa. Tila may lihim na gusto niyang itago. Ngunit hindi niya rin ito masabi ng buo, dahil baka raw may makarinig na hindi tao. Dahil sa lagim na nakapalibot sa bahay, walang gustong bumili nito kahit paibenta ito ng mura. Ngunit isang araw, kumalat ang balita, may mayamang pamilyang taga-Maynila na interesado raw bumili ng lupa, kasama na ang bahay. Sila raw ay negosyante at sanay sa pagbili ng mga antigong bahay para gawing resort o rest house. Kinabukasan, nakita ang sasakyan ng pamilya sa plaza ng baryo. Puting SUV, may sunod-sunod na bodyguard. Bitbit nila ang abogado, mga papeles, at malaking halaga ng pera. Ang mga taga-baryo tahimik lamang at nakamasid. Parang nararamdaman nila ang may paparating na mas matinding kapahamakan. Ang pinakamasaklap, pinilit nilang makipag-usap kay Lola Remedios. Sa umpisa, ayaw nitong pumirma. Sabi niya, hindi ito ordinaryong lupa. Ngunit pagkatapos ng ilang oras na usapan sa munisipyo, na maihalong pananakot at pangakong alagaan nila ang bahay, lumabas si Lola Remedios na tila bangag. Nanginginig ang kanyang kamay habang pumipirma sa deed of sale. Sa kanyang mata, may luha, ngunit hindi siya nagsalita kahit isa. Pagkaraan ng ilang araw, ang bahay ay nilinis, inayos at pininturahan muli. Sa labas, parang bumalik ang dating ganda nito. Ngunit sa ilalim ng kinang at pintura, may mga pader na hindi tumatanggap ng bagong kulay.
bawat subok na pintura natutuklap. Sa kisame, may mga lumang bakas ng dugo na kahit anong kuskus, muling lumilitaw kinabukasan. At nang tuluyan nang lumipat ang bagong pamilya sa bahay doon nagsimulang muli ang bangungot. Hindi pa man lubusang naupos ang usok ng pag-aalinlangan sa baryo, dumating na agad ang pamilyang bumili ng bahay. Sa unang tingin, kahanga-hanga silang tingnan, magagara ang sasakyan, designer ang mga damit, at malulutong magsalita sa wikang Ingles. Isa silang kilalang negosyanteng pamilya mula sa Maynila, sina Gino at Clarice Villanueva, kasama ang 3 nilang anak, si Jake, 17, si Isa, 13, at ang bunso na si Nathan, 6. Hindi maipinta ang tuwa ng pamilya habang tinitingnan ang bahay. Perfect for vacation or even for Airbnb, wika ni Clarice habang kinukunan ng litrato ang antigong hagdanan. Si Gino naman, abalang kinakausap ang mga trabahador para simulan agad ang renovation. Ang mga bata, masayang nagtatakbuhan sa bakuran, tila walang kaalam-alam sa kasaysayan ng lugar. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabagong iyon. Si Mang Arturo, ang kapitan ng barangay, ay naglakas loob na kausapin si Gino. Pasensya na po, sir, pero baka po hindi niyo po alam may mga bagay po tungkol sa bahay na iyan na, ngunit hindi na ito pinatapos ni Gino. Yang mga pamahiin nyo, kaprespeto po sa kultura, pero sa amin po, walang ganun. Business is business. Sa gilid ng barangay hall, nakita ni Clarice si Lola Remedios. Tahimik itong nakaupo, hawak ang rosaryo at tila nakatitig sa kawalan. Nilapitan niya ito. Lola, kayo po ba si Remedios? Maraming salamat po sa pagpirma. Huwag po kayong mag-alala, aalagaan po namin ang bahay ninyo. Ngunit tumingin lamang si Lola sa kanya, malamlam ang mga mata, at bulong na parang hindi para kay Clarice, kapag ang bahay ay kinuhang sa pilitan ang tahanan ay posting buo ng galit. At ang galit ay hindi namamatay, Clarice. Buhay na buhay yan sa sahig, sa bubong, sa hangin na payuko si Clarice, nakaramdam ng bigla ang lamig. Ngunit agad din niyang ipinagkibit balikat ang sinabi ng matanda. Kailangan ko lang talaga mag-adjust. Probinsya lang to, hindi dapat ako matakot, bulong niya sa sarili. Unang araw ng paglipat dumating ang araw ng opisyal na paglipat. Kasama nila ang 3 kasambahay at 2 bodyguard. Pagpasok sa loob ng bahay, lahat ay natuwa. Maaliwalas, mabango at tila hindi haunted gaya ng ikinukwento. Ang dami-dami nating maririnig na fake news sa probinsya, no? Sabing maihalong pagtatawa ni Gino. Walang multo. Walang aswang. Walang sumpa. Malinaw. Ngunit kinagabihan, unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin. Pahayag ng katahimikan pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, nagising si Isa mula sa kanyang pagkakatulog. Narinig niya ang tila mahinang pag-iyak ng isang sanggol mula sa ilalim ng kama. Pinakinggan niya ito. Pumikit siya, pinilit baliwalain. Ngunit habang tumatagal, palakas ng palakas ang iyak. Hanggang sa parabang nasa mismong tainga na niya ito. Pumihit siya sa gilid ng kama at nakita niya ang laruan niyang manika, nakatayo sa gilid ng kama, nakangiti. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat niya dahil hawak ng manika ang isang maliit na papel. Kumuha siya ng flashlight at tinignan ito. Nakasulat sa malansang tinta, hindi ka namin kailangan. Pero ang dugo mo magagamit sa pilitang pag-aari, sa pilitang kapalit kinabukasan, inakala ng pamilya na simpleng stress lang ang lahat. Ngunit iba na ang nararamdaman ni Lola Remedios. Nagpunta siya sa simbahan at nakipagkita sa isang dating albularyo na ngayon ay sakrista na lamang, si Tatang Hermo. Hindi dapat napunta sa kanila ang bahay, Hermo. Hindi sila handa. At ang pinakamasama, hindi nila alam na may kasunduan ang bahay na yon. Tumingin si Tatang Hermo sa kanya, nag-aalalang nagsindi ng kandila. Kung sinira nila ang kasunduan, ibig sabihin, muli itong maghahanap ng bayad. At hindi pera ang hinihingi ng bahay na yan, bakit sa pilitan? Sa kabila ng lahat ng babala at bulong ng mga kapitbahay, hindi nila maintindihan kung bakit napilitang ibenta ni Lola Remedios ang bahay. Sa paningin ng iba, ito'y simpleng bentahan lang. Ngunit sa mata ng matanda, ito'y tila sa pilitan. Ang totoo'y may pumilit sa kanya. Isang gabi bago siya pumirma, may humampas sa bintana ng kanyang barong-barong. Isang matangkad, itim na nilalang na walang mata pero may malalaking kuko. Bulong nito, ibenta mo na.
O ikaw ang isusunod naming ililibing sa altar. Kaya sa takot na madamay ang buong baryo, nilunok niya ang sakit ng konsensya at pumirma. Paalala ng hangin sa kalagitnaan ng ikalawang gabi ng pamilya Villanueva, nagsimula nang mawala ng kontrol ang paligid. Nagsisimula nang gumalaw ang mga kortina kahit walang hangin. May amoy na lumalaganap sa bahay tuwing madaling araw, amoy asupre at panis na dugo. Tumawag si Clarice ng mga pari para i-bless ang bahay. Ngunit nang itaas ng pari ang krus sa harap ng altar, ito'y nabali kahit wala namang hangin o puwersa. Patawarin niyo po kami, bulong ng pari. Hindi ko kayang ituloy ito. May nakatali sa bahay na ito na hindi ko saklaw. Paglalagay ng simula at sa huling gabi ng linggong iyon, nagsimulang muling magpakita ang mga anino sa bawat sulok ng bahay. Sa kisame, sa ilalim ng hagdanan at minsan sa mga salamin. Si Nathan, ang bunsong anak, ay nahanap sa labas ng bahay, umiiyak habang hawak ang isang maliit na laruan na hindi sa kanya. Nang tanungin kung saan niya ito nakuha, sagot niya, ate ang nagbigay. Sabi niya dati daw siya nakatira dito tapos pinatay siya sa kwarto namin. At sa ganitong takbo, hindi na lang simpleng pamahiin ang lahat. Sa pilitang nakuha ang bahay. At sa pilitang babawiin ng mga dating tagaroon ang dapat sa kanila. Pagkalipas ng isang linggo mula nang lumipat ang pamilyang Villanueva sa bahay, tila unti-unti nang lumalabas ang mga nilalang na matagal nang nanahimik. At sa unang gabi ng kababalaghan, walang sinuman sa pamilya ang handa sa kanilang mararanasan. Kaguluhan ni si gabing tahimik 11:00 ng gabi, habang ang lahat ay mahimbing nang natutulog, nagsimulang marinig ni Gino ang tila mahihinang yabag sa itaas ng kisam. Akala niya idaga lamang, pero paulit-ulit ang mga tunog, para bang may naglalakad sa itaas mabigat, mabagal at padabog. Tumayo si Gino mula sa kama at sumilip sa bintana. Tahimik ang paligid. Pero sa sulok ng kanyang mata, may gumalaw sa madilim na bahagi ng bakuran. Pinanood niya ito, isang aninong gumagapang sa puno ng mangga. Mabilis. Walang tunog. Pero hindi hayop para itong tao, ngunit baluktot ang mga galaw. Guard, sigaw niya. Agad naglabasan ang dalawang bodyguard at sinuyod ang bakuran, pero wala silang nakita. Yan hagdang yapak ng dugo kinabukasan, natagpuan ng kasambahay na si Aling Mercy ang hagdang gawa sa kahoy na may bakas ng dugo, manipis, parang mga yapak ng bata. Galing yata sa itaas, bulong niya. Sinundan niya ito hanggang sa silid ni Nathan, ang bunso. Sa loob ng kwarto, nakita si Nathan nagising ngunit walang kibo. Nakaupo ito sa sahig, nakatingin sa pader. Nang tanungin siya ni Aling Mercy kung anong ginagawa niya, sumagot ito ng malamig, kausap ko si Ate Clara. Dito siya dati natulog. Sabi niya, wag ko raw sabihin sa inyo kung sino ang nasa kisam. Nagkatinginan ang mga kasambahay. Walang Clara sa pamilya. Walang bata sa bahay kundi si Nathan. Salamin hindi sumusunod habang nag-aayos ng buhok si Clarice sa harap ng salamin sa kanilang kwarto. Napansin niyang may kakaiba sa refleksyon. Ang kanyang katawan ay tila nakatingin sa kanya pero ang ulo ay hindi sabay gumagalaw. Nang igalaw niya ang kanyang ulo pakaliwa, ang refleksyon ay tumingin pa kanan. Pumintig ang kanyang puso. Kinusot niya ang mata niya pero nanatili ang refleksyon na parang may sariling isip. At sa isang iglap, umiti ito, isang ngiting hindi kanya, isang ngiting may nanlilisik na mata. Napasigaw si Clarice. Pagbaling niya sa salamin, bumalik na ito sa normal. Ay liwanag biglang namamatay gabi-gabi, nagkakaroon ng power fluctuation sa bahay. Minsan, kahit hindi brownout sa buong barangay, bigla na lang namamatay ang kuryente sa loob ng bahay. Kaya nagdesisyon silang maglagay ng kandila sa bawat sulok bilang backup. Ngunit isang gabi, habang kumakain ang pamilya sa hapag, isa-isang namatay ang mga kandila, kahit walang hangin. Sa dilim, biglang may narinig silang pagaspas, hindi lang isa, kundi maraming pakpak ng tila malalaking ibon. Sa labas ng bintana, may naaninag silang mga nilalang na may pulang mata. Nakadikit sa salamin. Kumakapit. At habang nakatitig sa kanila, sabay-sabay nitong winika, hindi kayo ang tunay na may-ari ng lupang ito. Bawiin namin ang sa amin. Yan if kwartong nagbabago ng anyo si Jake, ang panganay ay nagreklamo ng paulit-ulit na bangungot. Palagi raw siyang nakakakita ng isang matandang babae na nakatayo sa paanan ng kanyang kama,
duguan ang mata at tila binubulong ang isang salitang hindi niya maintindihan. Sa isang gabi, nagising siya at nakita niyang ibang anyo na ang kanyang kwarto. Nawala ang lights, ang mga posters at gadgets. Pinalitan ito ng mga lumang kasangkapan, parang nasa panahon pa ng Kastila. Sa sulok ng kwarto, may lumang crib at sa loob nito, may sanggol na umiiyak. Nilapitan niya ito, ngunit pagyuko niya, hindi sanggol ang naroon, kundi isang maliit na nilalang na may matulis na ngipin at pulang mata. Tumalon ito sa kanya. Bigla siyang nagising, basang-basa sa pawis. Ngunit ang crib ay naroon pa rin. Yan kisaming nagbukas sa mismong 12:00 ng gabi, habang tahimik ang lahat, biglang bumagsak ang kisame ng kusina. Nang tingnan ng mga kasambahay ang ibabaw, wala silang nakita kundi mga punit-punit na lumang kasuotan, tila mga damit ng bata, na nilaon na sa panahon at may bakas ng dugo. Ang amoy? Amoy panis na dugo na parang nanggagaling sa loob ng mismong bahay. Mula sa itaas, tila may naririnig silang mahihinang bulong, "Amin to." Amin to, ididi kasambahay nagkakasakit si Aling Mercy ay biglang nilagnat. Nang suriin sa klinika, normal ang lahat ng vital signs. Ngunit sa kanyang katawan, nagsimulang lumabas ang mga pasa, sa liig, sa braso, at sa likod, na parang pinaghahampas ng hindi nakikitang kamay. Ang isa pang kasambahay ay natagpuan sa banyo, nawalan ng malay. Nakaukit sa salamin ang mga salitang, "Mag-alis kayo," habang kaya pa, pagkabigla ng kabanata ng gabing iyon, nagtipon-tipon ang pamilya sa sala, takot at walang makapagsalita. Lahat ay gising. Lahat ay may nararamdaman. Isang malalim na bigat, isang malamig na presensya na hindi mo maipaliwanag. At bago sila makatulog, sabay-sabay nilang narinig ang isang malalim na boses mula sa itaas ng bahay. Hindi ito boses ng tao, hindi rin boses ng hayop. "Nasa inyo na ang bahay, nasa amin ang mga kaluluwa ninyo." Sa gabing iyon, hindi sila natulog. At doon nila unang naramdaman, hindi bahay ang kanilang tinirhan, kundi isang bibig na nag-aabang lumamon. Pagkatapos ng gabi ng lagim, hindi na muling naging normal ang buhay ng pamilyang Villanueva. Sa araw ay tila katahimikan ang bumabalot sa bahay, ngunit sa bawat sulok nito, may mga matang nakamasid, may mga kaluluwang hindi matahimik, mga kaluluwang naiwan, nakakadena at galit. Bulong dingding habang nag-aalmusal ang pamilya, napansin ni Jake ang mumunting gasgas sa dingding ng kusina. Nang kanyang lapitan ito, nakita niyang mga ukit pala ito, mga pangalan. Puro pangalan ng mga batang babae. Nakaukit sa magaspang na kahoy gamit ang tila kuko. Lumapit si Gino. "Niloloko lang tayo ng mga trabahador, baka sila lang gumawa niyan," anya. Ngunit nang subukang pahiran ang pintura, mulit-muling lumilitaw ang mga pangalan kinabukasan. At sa tuwing lumilitaw ang mga pangalan, kasabay nito ang mga bulong sa dingding. Clarissa. Isay. Luisa. Ibinalot kami sa dilim ti kwartong nagliliyab isang gabi, habang inaayos ni Clarice ang aparador sa kwarto nilang mag-asawa, biglang lumamig ang paligid. Pagharap niya, nakita niyang umaapoy ang isang bahagi ng sahig. Walang apoy na malinaw, pero may maitim na usok at amoy na parang nasusunog na laman. Sumigaw siya, tumakbo palabas, ngunit pagbalik ng mga kasambahay, wala na ang apoy, wala ring marka. Ngunit ang mas nakapagtataka, sa lugar kung saan nagliyab ang sahig, natagpuan ang lumang kwintas ng isang batang babae, may inisyal na EC. Kinabukasan, nang dalhin nila sa simbahan ang kwintas para ipabless, bigla itong naging abo sa kamay ng pari. Bata salamin sa banyo, si isa ay naghugas ng mukha. Nang tumingin siya sa salamin, may 4 na batang nakatayo sa kanyang likod. Hindi gumagalaw. Hindi humihinga. Nang lumingon siya, wala namang tao. Pero pagbalik ng tingin niya sa salamin, mas lumapit pa sila. At ang isa, nakangiti. Napasigaw siya at tumakbo. Pagbalik nila ni Gino at Clarice sa banyo, wala nang bata. Ngunit ang salamin ay may marka ng maliliit na kamay pawis, malamig, parang sa isang sanggol. Yan sulat di ginawa dugo, habang naglilinis ang isa sa mga bodyguard sa likod ng bahay, may nakita siyang lumang kahon na nakabaon sa lupa. Binuksan niya ito, isang sulat na isinulat sa lumang papel gamit ang natuyong dugo. Nakasulat dito ang, "Ipinagbili ang aming kaluluwa kapalit ng yaman." Ngunit hindi kami lumisan. Pinagkaitan kami ng katahimikan, ngayon, kayo ang magdaranas ng aming sigaw.
Dinala ng bodyguard ang sulat kay Gino. Ngunit ilang oras lang ang lumipas, natagpo ang patay ang lalaki sa silid niya. Dilat ang mata, may dugo sa tainga, at hawak pa rin ang sulat. Liwanag lumuluhod tuwing gabi, naglalagay sila ng mga kandila sa bawat sulok ng bahay, lalo na sa altar. Ngunit isang gabi, napansin nilang lahat ng kandila ay tila unti-unting lumuluhod, hindi bumabagsak, kundi yumuyuko parang may takot, parang sumusuko. At kasabay nito, isang puting usok ang gumapang sa sahig ng buong bahay. Sa gitna ng usok ay may boses na humahagulhol, tinig ng isang batang babae. Hindi ko alam kung bakit kami iniwan dito. Wala kaming kasalanan. Tulungan mo kami kwartong walang pintuan isang gabi, habang sinusuyod ng isa sa mga kasambahay ang ikalawang palapag, napansin niyang may bagong pader sa dulo ng pasilyo. Dati ay wala iyon, doon dati ang maliit na silid-aklatan. Ngunit ngayon, parang may itinayong sementong pader na tila hinarangan ang buong kwarto. Sa loob ng ilang araw, binabalikan nila ang lugar na iyon. At sa tuwing gabi, may naririnig silang mga pag-iyak mula sa loob. Wala silang makita, wala ring pintuan, ngunit ang mga iyak ay palakas ng palakas. Minsan, may humihingi ng saklolo, tulungan mo akong makalabas. Nasusunog kami rito, mata si Kisam, habang natutulog ang pamilya sa iisang silid sa ibaba, dahil sa takot sa itaas, nagsimula silang makaramdam ng kilabot. Ang Kisam ay tila humihinga. Tuwing sisilipin, may mga matang nagbubukas. Ilang segundo lang, pero sapat para tumindig ang balahibo nila. Si Nathan, habang nakapatong sa kama, ay biglang umiyak. Tinititigan tayo ni ate. Gusto raw niya kunin si mommy. Nila lang nakaluhod isang madaling araw, habang nagbabantay si Gino, napansin niyang gumagalaw ang mga halaman sa labas. Sinilip niya ito, at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang 6 na nilalang na nakaluhod sa harap ng bahay. Mapuputi ang balat, walang mata at duguan ang mga damit. Hindi sila gumagalaw. Nakaluhod lang, tila nagsasagawa ng ritual. Maya-maya, sabay-sabay silang tumingala at sabay-sabay nagsabing, amin to, amin kayo. Isa-isa naming babawiin, panimulang pagkagisnang walang katahimikan, hindi na makatulog ang pamilya. Hindi sila makalabas ng bahay. Tuwing sinusubukan nilang tumakas, laging may aksidenteng nangyayari, mabubutas ang gulong, magkakasakit si Nathan, mawawala ang susi, o di kaya'y magdidilim ang paligid kahit tirik ang araw. At nang minsang nagtangkang magsindi si Gino ng kandila para magdasal, umangat ito sa ere at pumutok sa harap niya. At sa loob ng usok, nakita niya ang mukha ng isang batang babae, lumuluha ng dugo. Kung hindi niyo kami kayang palayain, kayo ang magiging bago naming tahanan. Doon nila napagtanto, ang bahay ay hindi simpleng tahanan, ito'y kulungan ng mga kaluluwang hindi matahimik at ngayon gusto nitong madagdagan ng bago. Sa kabila ng dumaraming kababalaghan sa loob ng bahay, pilit pa ring nagbibingi-bingihan ang pamilyang Villanueva. Si Gino, sa kabila ng takot, ay nananatiling matigas ang ulo. Ayaw niyang bumitaw sa bahay, lalo't malaki na ang perang nailabas nila. Ngunit si Clarice at ang mga anak, unti-unti nang bumibigay, hindi lang sa takot, kundi sa epekto ng puwersang hindi nila maintindihan. Hanggang isang araw, may 2 banyagang presensya ang dumating. Hindi sila kilala ng mga taga-baryo, pero alam ng matatanda, sila ang tinatawag na mga tagapagbantay ng lupa. Pagdating ng estranghero 3:00 ng hapon, dumating sa baryo ang isang matandang lalaki na may puting buhok, matangkad at payat, at isang babaeng tila kasing edad niya. Nakasuot ng kulay abong saya at may hawak na baston na gawa sa kahoy ng balete. Ang kanilang pangalan ay hindi sinabi. Ngunit nang makita sila ni Lola Remedios, agad itong lumuhod at napaiyak. Akala ko'y hindi na kayo darating, bulong ng matanda. Tumango lamang ang babae. Mas pinili niyong ibenta ang bahay sa may pera ngayon, kami ang tatawagin niyong huli. Bantay hindi TV ang mga tagapagbantay ng lupa ay hindi ordinaryong albularyo. Sila ang mga tagapag-ingat sa balanse ng kalikasan, ng mga nilalang, at ng mga kaluluwang naipit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Hindi sila nagpapakita sa karaniwang tao. Ngunit kapag nasira ang kasunduan sa pagitan ng tao at ng espiritu ng lupa, sila ang tinatawag. Ayon sa matandang lalaki, ang bahay na iyon ay hindi basta itinayo. Isa itong ibantay santuaryo, isang altar na may kasunduan sa mga nilalang ng ilalim, aswang, tikbalang, sigbin, at iba pang hindi nakikita.
Ang kondisyon, walang sinuman ang pwedeng manirahan doon nang hindi may basbas ng lupa. Nang ipagbili ito ng sapilitan, nasira ang balanse. At ngayon, hindi lang mga kaluluwang di matahimik ang gising pati ang mga nilalang ng kadiliman. Babalang hindi sinunod ipinatawag ng mga tagapagbantay ang pamilya Villanueva. Ayaw sanang humarap ni Gino, ngunit pinilit siya ni Clarice. Sa loob ng isang lumang kubo malapit sa gubat, humarap sila sa dalawang matanda. Mataas ang pride mo, Gino, panimula ng matandang lalaki. Pero tandaan mo, sa lugar na ito, hindi pera ang kapangyarihan. Kaluluwa. Nagpakita ang matanda ng isang basong puno ng itim na likido. Ito ang tubig mula sa ilalim ng bahay ninyo. Saan mo sa tingin galing ang amoy ng dugo? Sa mga bato? Hindi. Sa lupa. Dahil ang lupa, may ininom na dugo, kasunduan ng nakaraan naglabas ang matandang babae ng isang antigong papel, luma, naninilaw, at tila mula pa sa panahon ng Kastila. Nakasaad dito ang kasunduan ng 4 na dugo, isang orihinal na kontrata ng pamilyang unang nanirahan sa bahay. Ayon dito, upang manatili ang kapayapaan sa lupang iyon, kailangang magbigay ng alay kada buwan, dugo ng hayop, dasal, at katahimikan. Kapag ito'y nabigo, puwersahang babawiin ng mga espiritu ang lupa, kasama ang lahat ng taong naroon. Hindi kayo naniniwala sa kasunduan, sabi ng babae. Ngunit ang lupa hindi nangangailangan ng paniniwala. Uhaw ito. At kayo ang bagong iniinom nito. Ritual ng pag-aalay upang pansamantalang mapahupa ang galit ng lupa, isinagawa ng mga tagapagbantay ang isang ritual sa harap ng bahay. Pinatirik nila ang 4 na kandila, hilaga, timog, silangan, kanluran. Sa gitna nito, naglagay sila ng manok na itim at sinakripisyo ito gamit ang kutsilyong ginto. Ngunit habang isinasagawa ang ritual, nagsimulang manginig ang lupa. Ang bahay ay tila naggangalit. Mula sa bubungan, bumaliktad ang isang kisam. Mula sa ilalim ng lupa, may boses na umaalingaw-ngaw, hindi sapat ang dugo ng hayop, dugo ng tao ang hinihingi. Nagkatinginan ang mga tagapagbantay. Hindi kami pwedeng magsakripisyo ng buhay ng tao, ani ng matanda. Ang pamilya ang kailangang mamili, pagbabanta di buong baryo, hindi lang ang pamilya Villanueva ang tinatarget ng galit ng lupa. Maging ang mga kapitbahay ay nagsisimula ng makaranas ng kababalaghan. May batang babae na bigla na lang nawala habang naglalaro sa harap ng bahay. May buntis na inatake ng tila aninong nilalang habang naglalakad pa uwi. Nagpatawag ng emergency meeting ang barangay. Doon inamin ni Lola Remedios ang totoo. Ibinenta ko ang bahay hindi dahil gusto ko, kundi dahil tinakot ako ng nilalang na nakatali sa ilalim ng lupa. Mas pinili kong iligtas kayo, kahit kapalit ay konsensya ko. Isang lumang barya, isang alay ng dugo ayon sa matandang babae. May isang paraan upang maibalik ang balanse, ang mag-alay ng isa sa pamilya sa ilalim ng bahay, sa lugar na tinatawag nilang uwang ng kaluluwa. Ngunit bago ito magawa, kailangang hanapin ang sagradong barya na inilibing ng orihinal na pamilya sa ilalim ng hagdan, tanda ng kasunduan. Ito raw ang magsisilbing panukli para muling kausapin ang lupa. Sinimulan ang paghukay. Sa ikatlong gabi, natagpuan nila ang barya, nangingitim, ngunit umiinit sa kamay ng sinumang hahawak. At sa tuwing hinahawakan ito, may bumubulong, isa lang ang sapat, isa lang ang dapat, hinahanap Deng, susunod pagbalik sa bahay, nagsimulang lumitaw sa mga salamin ang mga mukha ng mga kaluluwang dati nang nawala, si Ate Clara, ang batang lalaki sa crib, ang babaeng sunog, at ang matandang walang mukha. At sa bawat mukha, may nakasulat na salita, pumili na kayo. Hindi na nila itinatanggi. Ang lupa ay hindi na lang basta lugar, ito ay buhay at galit at ngayon naniningil. Habang lumalala ang mga kakaibang pangyayari sa paligid ng bahay, mas lalo namang nagiging desperado ang pamilyang Villanueva. Hindi lamang sila ang naapektuhan ngayon, pati ang mga hayop, halaman, at mga taong nasa paligid ng bahay ay unti-unti na ring nawawala, nasasaktan at kinukuha. At sa gitna ng lahat, malinaw ang mensahe ng lupa, dugo ang kabayaran. At wala nang atrasan, gidi alagang hayop, isa-isang nawawala. Nagsimula ito sa mga simpleng insidente. Una, ang 2 itik sa likod ng bahay na alaga ni Nathan, biglang nawala isang gabi. Walang bakas ng putol, walang mga balahibo, tila lang nilamon ng lupa. Kasunod ay ang aso nilang si Bruno, isang malaking Belgian Malinois. Umuungol ito buong gabi sa ilalim ng hagdan, parang may sinusundan sa dilim.
Kinabukasan, nakita itong patay sa bakuran, wala na ang mga mata at laman loob. Isang kakaibang marka ng kuko ang nakaukit sa liig nito at sa tabi ng katawan, may dugo sa lupa na tila sumulat ng mga salitang, hayop muna. Tao ang susunod, AV butas if lupa habang naglilinis si Aling Mercy sa likod ng bahay. Napansin niya ang mga bagong hukay sa lupa, maliliit na hukay, ngunit malalim. Parang tinuklap ng hayop o tao gamit ang kamay. May tila gumagapang na amoy mula rito, halong amoy lupa, asupre at bulok na karne. Maya-maya, nakita niya ang sarili niyang kuko na unti-unting nangingitim. Napasigaw siya sa takot. Sa bawat hakbang papalayo sa lupa, tila may humihila sa kanyang anino pabalik. S.A. Nathan A.C. Denf, kakaibang sakit isang gabi, si Nathan ay biglang nagsuka ng itim na likido. May kasamang maliliit na uod. Nang dalhin sa ospital sa bayan, hindi maipaliwanag ng doktor ang kanyang kondisyon. Walang sintomas ng trangkaso o virus, ngunit may lumalalang impeksyon sa loob ng katawan. Mas lalo silang kinilabutan nang may makita sa X-ray, isang porma ng aninong babae na nakadikit sa puso ni Nathan. Hindi raw ito natural. At sa tuwing titingnan nila ang bata, sinasabi nitong, ayaw niya pa akong iwan. Kaibigan ko siya. Dugong dumadaloy si Pader, habang papalapit ang kabilugan ng buwan, mas nagiging aktibo ang mga presensya sa bahay. Isang madaling araw, habang natutulog si Clarice, may naramdaman siyang likidong tumutulo mula sa kisam. Pagtingin niya, dugo. Sa kisame, pader, at sahig, dahan-dahang lumalabas ang dugo na parang binubuhos mula sa itaas. Kasama ng dugo ang mga bulong, isa sa inyo ang kailangang ialay. Isa sa inyo ang dapat sumama sa amin. Nagtakbuhan ang lahat palabas ng bahay. Ngunit paglabas nila, nagsimula namang dumugo ang puno sa harapan, ang balete. May porma ng mukha ng bata sa katawan ng puno, umiiyak. Diyan gilumang almirahang laman habang sinusuyod ang bahay para hanapin ang pinagkukuhanan ng dugo. Natuklasan ni Jake ang isang lumang aparador sa ilalim ng hagdan. Matagal na itong hindi nagagalaw, nakakandado, maalikabok at halos wala ng porma. Pinilit niyang buksan gamit ang martilyo. Pagkambasag niya ng kandado, bumukas ito ng kusa. Sa loob, may isang pulang kumot at sa ilalim ng kumot, may nakabalot na katawan ng isang bata, na tuyong bangkay, parang sinilid doon ng buhay pa. Sa tabi ng bangkay, may nakasulat sa sulat kamay, kailan pa naging kasalanan ang pagtatanggol ng lupa. Ang dugo niya ay alay. Ikaw ang kasunod, ritual ng paglilinis na bigo tinawag muli ng pamilya ang mga tagapagbantay. Ayon sa kanila, kailangan ng isang mas malalim na ritual, isang pagtutubos ng sumpa. Kailangan gawin ito sa mismong gitna ng gabi ng kabilugan ng buwan, sa harap ng balete. Inumpisahan ang ritual. Nag-alay sila ng kandila, dugo ng manok at lumang alahas ng unang pamilya. Ngunit habang isinasagawa ang dasal, biglang nagdilim ang paligid. Ang buwan ay natakpan ng ulap. Mula sa paligid ng punong balete, nagsilabasan ang mga anino, mahahaba ang buhok, walang mga mata, at may pakpak ng paniki. Pinalibutan nila ang buong pamilya. At sa gitna ng ritual, nabitawan ni Clarice ang sagradong barya. Dahil doon, nabigo ang ritual. Babala mula si tagapagbantay, hindi na kami pwedeng sumagabal pa, ani ng matandang lalaki. Naputol na ang koneksyon sa mga nilalang. Ang kapalit ng pagkakamali ay isang kaluluwa. Ngayong gabi, ilang saglit pa, natagpuan ang kasambahay na si Aling Mercy sa gitna ng sala, nakaluhod, umiiyak. Tila nawalan siya ng malay habang umiiyak sa harap ng altar. Paglapit ni Clarice, nakita niyang wala ng mata si Mercy. Parang hinigop palabas. Sa dingding sa likod ng altar, may bagong sulat na dugo, isang kaluluwa pa. Pagkatapos nito, hindi na kami lalayo. Paghahanap ng alay nagtipon ang buong pamilya sa silong ng bahay. Lahat ay takot, pagod, at hindi alam ang susunod na hakbang. Sinabi ng tagapagbantay na kung nais nilang tapusin ang sumpa, isang miyembro ng pamilya ang kailangang kusang loob na ialay sa lupa. Nagkatinginan silang lahat. Walang gustong magsalita. Ngunit habang umiiyak si Clarice, narinig nilang muli ang boses sa kisam. Hindi kami aalis hanggat hindi nyo binabayaran ang utang. Isa sa inyo ang kailangan o lahat kayo ang makikitira sa amin magpakailanman. Ngayon, hindi na tanong kung aalis sila. Ang tanong na lang sino ang handang ialay ang sarili para sa ikaliligtas ng lahat.
Isang gabi bago sumapit ang ikatlong kabilugan ng buwan, muling nakaramdam ng kakaiba ang buong pamilya Villanueva. Parang may humahaplo sa hangin, malamig pero mabigat sa dibdib. Ang bawat hakbang nila sa bahay ay may kaakibat na bulong, sigaw, at minsan ay pangalan nilang sinisigaw mula sa kung saan. Ang lahat ay tila naghahanda sa isang huling pagsusulit, isang huling babala bago tuluyang kunin ng lupa ang dapat nitong angkinin. Muling pagbalik ng AFE tagapagbantay dahil sa desperasyon, muling pinatawag ni Clarice ang mga tagapagbantay. Sa kabila ng kabiguan ng nakaraang ritual, nagpakita pa rin sila, ngunit ngayon ay may dalang babala. Isa na lang ang natitirang pagkakataon, ani ng matandang babae. Hindi na sapat ang pagdarasal. Hindi na sapat ang sakripisyo ng hayop. Ang lupa ay gutom na, at kung wala kayong ialay kukunin niya ang gusto niya. Ipinakita nila ang isang lumang libro ng mga alituntunin sa pagitan ng tao at lupa. Ayon dito, sa bawat paglabag sa kasunduan, may kapalit na dugong kailangang ialay. Kung wala, darating ang araw ng pag-aangkin, ang araw na babawiin ng lupa ang lahat ng pumasok sa teritoryo nitong sagrado. Kailangang pumili, nagtipon-tipon ang pamilya, sina Gino, Clarice, ang dalawang anak nilang sina Nathan at Hannah, at si Jake, ang nakababatang kapatid ni Gino na pansamantalang nanirahan sa kanila. Sila ang mga pangunahing target ng lupa. Lahat ay tinuturing na nakialam. Iminungkahi ng tagapagbantay na pumili ng isang handang ialay, isang kusang loob na susuong sa ilalim ng bahay at isasara ang kasunduan sa pamamagitan ng sariling dugo. Ngunit sino? Si Gino ay labis ang takot, ngunit patuloy pa ring tinatanggi ang lahat. Si Clarice ay pagod na, emosyonal, ngunit may takot sa maiiwang anak. Si Jake ay tila may itinatagong lihim, isang kasalanang hindi pa inamin. At si Nathan, ang bata, ay nagsalita, sabi ng babaeng walang mukha, ako raw ang gusto niya. Pero ayaw ko pa pong mamatay, paglitaw ng AV, kaluluwang nawala habang nag-uusap ang pamilya sa loob ng sala, nagsimulang lumamig ang hangin. Isa-isa, ang mga ilaw ay namatay. Sa bawat salamin, isa-isang lumitaw ang mga mukha ng mga nawalang kaluluwa sa bahay. Si Ate Clara, ang dating kasambahay. Ang sanggol na nawala noon sa crib. Isang matandang lalaki na nakabitin sa kisam. At isang batang babae na duguan ang bibig. Sa kanilang pagtingin, isang boses ang sabay-sabay nilang narinig, hindi namin kasalanan. Isa rin kaming biktima. Kung ayaw niyong pumili kami ang pipili. Then hilumang silong AC, nagbukas, habang lumalalim ang gabi, napansin ni Jake na ang silong ng bahay, matagal nang nakasarado at pinako, ay kusang bumukas. Mula rito, umaalingasaw ang amoy ng bulok na karne, asupre, at nasunog na dugo. Sa loob, tila may hagdan pababa isang pasilyo patungo sa ilalim ng lupa. Ang tagapagbantay ay tumayo sa harapan nito at nagsabing, ito na ang huling pagkakataon. Ang magpapakababa ay siya lamang na makakalaya. Ngunit dapat siyang tapat, may dalang kasalanan at handang magsisi. Dito nagsalita si Jake. Umiyak siya sa harap ng lahat at inamin ang lihim na kanyang itinatago. Yanif, kasalanang nagbunga ng salot ayon kay Jake, siya ang unang nakapasok sa silong taon bago pa ibenta ang bahay. Naisip niya noon na baka may nakatagong kayamanan ng lumang pamilya. Sa kanyang paghahanap, aksidente niyang natapakan ang isang lumang banga na mailaman na aninong itim. Mula roon, nagsimula ang pagdinig niya sa mga bulong. Hindi niya sinabi ito kanino man, at siya rin ang nagtulak kay Gino na bilhin ang bahay mula kay Lola Remedios. Ako ang may sala, sabi niya. Ako ang unang gumising sa kanila. Ako ang nagbukas ng lagusan. Sa pagtanggap ng kanyang kasalanan, kusa siyang tinulak ng hangin papasok sa silong. Sa bawat hakbang niya pababa, tila may liwanag na sumusunod sa kanya. Ngunit sa huling baitang nawala siya. Yangis pag-uga ng lupa matapos ang sakripisyo ni Jake, inakala ng lahat na tapos na ang lahat. Ngunit hindi. Umuga ang buong lupa. Ang balete ay parang nabuhay. Ang bahay ay tila humihinga. Mula sa silong, isang boses na mas malalim pa sa anino ang umalinggaw, hindi sapat ang pagkukumpisal. Hindi lang siya ang may sala. Biglang bumukas ang lahat ng pinto ng bahay. Lahat ng kandila ay namatay. Ang paligid ay napuno ng pulang liwanag. Sa gitna ng sala, lumitaw ang hugis ng isang bilog, isang lumang alchemy sigil, at sa loob nito, nagsimulang bumuka ang lupa.
Yan paghahatol lumabas ang imahe ng isang matandang nilalang, isang anyong babae na may 4 na mata, mahahabang kuko, at katawan ng ugat at lupa. Siya ang tagapaghukom ng lupa. Hindi siya aswang. Hindi rin multo. Isa siyang tagapangalaga ng balance at ngayon ay nagdedesisyon. Itinuro niya si Gino at sinabing, ang kasakiman mo ang tunay na sanhi. Ibinenta ang lupa ng walang pahintulot. Inangkin ang hindi sa inyo. Pinarusahan ang mga inosente. Tumingin siya kay Clarice. Ikaw ang nanahimik. Ang katahimikan ay kasalanan kung may inosenteng namamatay. At sa mga anak, ang dugo niyo ay nadungisan ngunit may pag-asa pa. Kung may magpapatunay na karapat-dapat kayong mabuhay, isang huling pasya sa loob ng bilog, pinili na nilalang ng lupa na magsagawa ng huling pagsusulit. Kailangan ng isang sakripisyo na hindi inutusan, kundi kusa, at hindi dahil sa takot, kundi sa pagmamahal. Sa katahimikan, lumapit si Clarice. Kung kailangan ng lupa ng dugo, ako ang ibigay niyo. Hindi ko kayang pabayaan ang mga anak ko. Hindi ko kayang hayaang kunin sila, kahit alam kong may kasalanan rin ako. Tumango ang nilalang. At sa isang kisap mata, nilamon ng lupa si Clarice. Walang sigaw, walang dugo. Tahimik. At sa kanyang pagkawala nagsimulang magsara ang sigil sa lupa. Matapos ang kusang sakripisyo ni Clarice, unti-unting lumamig ang paligid. Ang malakas na ugong na nagmumula sa ilalim ng lupa ay unti-unting humupa. Ang mga ilaw sa bahay ay nagsimulang muling gumana. Ang sigil sa gitna ng sala ay naglaho na parang usok. Subalit ang katahimikan ay hindi paghilom, ito ay panandalian lamang, sapagkat ang tunay na katotohanan ay magsisimula pa lamang ibunyag. Yan paglitaw ng matandang babaeng puting mata, habang tahimik na umiiyak si Gino, hawak-hawak ang mga bata, may biglang lumabas mula sa lumang silong. Hindi si Clarice. Isa itong matandang babaeng tila wala sa realidad, nakalutang, mahaba ang buhok, at ang mga mata ay puti na tila walang laman. Siya ang pinaniniwala ang unang may-ari ng lupa, isang mambabarang noong panahon ng mga Kastila, na pinilit palayasin ng mga dayuhan at pinatay sa mismong ilalim ng bahay. Ngunit bago siya nalagutan ng hininga, isinumpa niya ang lupa, na hindi ito kailanman mapapasa ibang kamay ng walang kapalit na dugo. Hindi ninyo kailanman pag-aari ang lupang ito. Kami ang unang nanahan dito. Kami ang nag-alaga. Kayo ang sumira. Ang bawat salita ng matanda ay parang kidlat sa dibdib ni Gino. Nakaraang saksi sa isang iglap, dinala ng matanda ang isipan ni Gino sa mga alaala ng nakaraan, ang unang pamilyang dumating sa lugar at sinunog ang gubat para sa mga pananim. Ang sundalong Kastila na pinatay ang mga albularyo at mambabarang para't linisin ang lupain. Ang pamilya ni Lola Remedios na pilit ipinasara ang lumang silong at ibinenta ang bahay kahit alam nilang sinumpa ito. At ngayon, ang pamilya nila Gino na nagpatuloy sa kasalanan sa pamamagitan ng kasakiman at pagtanggi. Yan huling pagpapakilala, ako si Damasalv, wika ng matanda. Tagapangalaga ng lupa. Biktima rin. Ina rin. Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang kaluluwa ni Clarice, payapa, tahimik, ngunit hindi na maaaring bumalik. Dahil sa kanyang sakripisyo, naputol ang tanikala sa mga inosente. Ngunit hindi pa tapos ang utang. Tinuro niya ang mga bata. Ang dugo nila ay maihalong sumpa. Maaari silang maging susi o maging bagong pintuan. Nanginginig si Gino. Ano ang kailangan kong gawin? Huling kasunduan naglabas si Damasalv ng matandang krus na gawa sa baging. Ipinatong niya ito sa lupa at nagsalita, ito ang bagong kasunduan. Mula ngayon, walang sinuman ang pwedeng tumira sa lupang ito nang hindi tumutupad sa kasaysayan nito. Kung gusto mong manatili rito, kailangan mong itayo ang bahay hindi bilang tahanan, kundi bilang altar, para sa mga kaluluwang kinitil, para sa mga espiritong nawala. Kung lalabag ka muli, hindi na dugo ang kukunin namin. Kaluluwa na. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Gino at inilubog ang kanyang mga kamay sa lupa bilang tanda ng pagpapaubaya. Sa kanyang mga palad ay dumaloy ang dugo, kusa, masakit, ngunit malaya. Pagbalik ng katahimikan makaraan ang gabing iyon, tumigil ang mga bulong. Ang balete ay hindi na nagdurugo. Ang mga hayop ay bumalik sa paligid, at ang mga salamin sa bahay ay wala ng anino. Si Gino ay hindi na muling nagbenta ng lupa.
Sa halip, itinayo niya ang isang maliit na dambana sa tabi ng punong balete, kung saan araw-araw siyang nag-aalay ng pagkain, bulaklak, at kandila para sa mga kaluluwang nawala. Naging isang tagapangalaga, hindi tagapagtanggi. Ang mga bata, sina Nathan at Hannah, ay lumaki na may kakaibang koneksyon sa lupa, mas malapit sa kalikasan, may respeto sa mga hindi nakikita, at may pandinig sa mga nilalang na tahimik lamang nakamasid. Yang's bahay din hindi din iibinenta na natiling nakatayo ang bahay. Hindi na ito tinirhan ng iba, pero pinupuntahan ng mga taong nawalan ng mahal sa buhay, upang manalangin, upang makinig sa mga espiritu, at upang matutong igalang ang mga bagay na hindi nila lubos na naunawaan. Ang bahay ay naging simbolo ng kabayaran, ng pagtalikod sa kasakiman, at ng muling pagkilala sa mga naunang nag-alaga ng lupaing kinalimutan ng panahon. Epilogo, dahil lupang ay hinanakit sa pagtatapos ng lahat, nanatili ang katotohanan ito, ang lupa ay may alaala. At sa bawat yapak sa ibabaw nito, dala mo ang kwento ng mga nauna. Kung hindi mo sila kikilalanin, ikaw rin ay magiging bahagi ng alaala, bilang isa sa mga binalaan, ngunit hindi nakinig.